Kalaban ka ba ng bayan? Publish all confidential funds of agencies in the government. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Agad umalma itong si Representative Raul Manuel sa naging pakayag ni Vice President Sara Duterte na ang ayaw nga ng confidential fund ay silang kalaban ng bayan dahil ang confidential fund ay nagagamit para maharang, matigil, malaman itong pangre-recruit o itong pagpipenetrate ng ilang mga kaliwang grupo sa mga kabataan, lalo na sa mga high school ngayon, mga kababayan po natin. So, bakit umalma sila? Bakit ganun? Parang labis sila na nasaktan sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, which is totoo naman. Bakit ayaw nyo ng confidential fund? Dahil ayaw nyo malaman ang inyong tinatagong sikreto at ayaw malaman na ang inyong grupo ay talagang papasukin itong eskwelahan. So kapag gumana itong confidential fund, ito ay magagamit para dahan-dahan nga itong mga kumakalaban sa ating bayan ay maubos na. Pakunti na lang sila mga kababayan po natin. Kaya gumagawa sila ng paraan para nga naman talaga maharang itong confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At sinusulot nila ngayon itong si House Speaker Martin Romualdez na mataas ang ambisyon. At alam naman po natin na nangunguna sa survey itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ito na ngayon ang kanilang binibinay. Magkaliansa na ang Pink, itong mga Tambaloslos at itong mga Makabayan Black. So talagang matinding demolition job ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Pati media na rin. I'd like to talk about this is Kabataan Party List Representative Raul Manuel, who is one of the staunchest critics of the OVP and DepEd Office's confidential funds. Representative Manuel, thanks for joining us tonight. My first question to you right away is, are you an enemy of the state? Kalaban ka ba ng bayan? Hindi po tayo kalaban ng bayan. Pati rin yung maraming mga Pilipino na nagtatanong lang po saan ginastos at saan balak gastusin ang hinihingi nga. Maraming Pilipino ang umano ang tumatanong. Yes, maraming Pilipino ang tumatanong dahil gusto nila malaman kung saan nga ba ginagamit ang confidential fund. Pero hindi nila ito hinaharang at gusto nila malaman kung talagang nagagamit ng maayos ni Vice President Sara Duterte. Lahat po yan ay nasagot na. Kaya karamihan sa ating mga Pilipino ngayon ay komportable na at pabor na bigyan ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Kayo lang ang nakapwesto diyan sa Kongreso at ang inyong mga nasulot na ilang mga kongresista na kalyado dati ni Vice President Sara Duterte ang kumukontra sa confidential fund. Dahil alam naman po natin na ito talaga ay napakalaking bagay na magkaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President. Tandaan po natin, ito ang pangalawang Pangulo. Maraming threat na posibleng sa kanyang buhay, lalo na ngayon. Nangunguna ito sa survey at alam naman po natin na Tatak Duterte ay talagang hindi pa rin niya pabayaan ng taong bayan at hindi papayag ang mga taong bayan na manaig itong mga nag-aambisyon para sa pansarili lamang. Ang mga Duterte hindi pansarili lamang kanilang kagustuhan, kundi ang kagustuhan na umangat at maproteksyonan ang buhay ng bawat Pilipino. So yan ang ayaw nitong mga Makabayan Black, mga kababayan po natin. Naku po talaga. Confidential funds. Bahagi po ng nation building, bahagi po ng trabaho natin para sa bayan ang pag-ensure na ang bawat piso ay nagagamit po para sa serbisyo at para sa tama. Kay Congressman Raul, sabi kasi ni Vice President Duterte, ito yung sabi niya, ang DepEd daw kasi is part of the Anti-Terrorism Council and the Yes, tama naman. Anti-FLCAC. So, kailangan daw ng pondo para doon. What's your opinion on that? Tingin po natin, our civil agencies already have much on their plate. Ang dami nang dapat na tiyakin, ang dami nilang responsibilities in line with their mandate. For example, DepEd is expected actually to support welfare of teachers. Teachers Day pa naman po ngayong araw, yung pag-address ng learning recovery and learning crisis. So, we think ang obsession ng mga civilian agencies sa confidential funds is already too much at dapat bumalik sila sa primary mandate ng kanilang mga opisina. Para sa'yo ba dapat tanggalin
lahat ng confidential funds ng DepEd tsaka ng OVP, kasi sabi naman nila, yung confidential funds have been there with certain agencies. Ayun nga lang, ngayon medyo lumobo kayo, napapansin na ng taong bayan. Ano para sa'yo, tanggalin lahat o tapyasan lang? For us, when it comes to the confidential funds, dahil it's already a secret fund at hindi na audit ng lubos for checking of our government. Tapos, ang dami na rin mga serbisyo na mas nangangailangan ng pondo. Very clear na kailangan nila ng funds. Hindi na kailangan gawing sekreto. So para sa atin, dapat lahat ng confidential funds ay mawala na. That's why part of the amendments filed by Kabataan Party List along with ACT So, yun talaga ang kanilang kagustuhan na zero confidential fund talaga itong Office of the Vice President. Pero syempre ay umahangad pa rin tayo mga Pilipino na dapat mabigyan pa rin ng confidential fund itong Office of the Vice President. At kung sakali ay sana tapyasan na nila para naman magawa ng Vice Presidente ang kanyang mga mandato, natiktikan itong mga alagad ni Raul Manuel, mga kababayan po natin na patuloy na nanghihikayat na dumami nga ang kanilang mga taga-sunod, mga kababayan po natin. So yan ang number one na mission po ng ating Vice Presidente, na talagang maubos na ito, mawala na ito, mga kababayan po natin, itong tinuturing na salot sa ating lipunan kalaban ng ating bayan. So lahat nag-react na, si Ontiveros, si Prosas, itong si Franz Castro, na hindi umano dapat ganon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, dahil kung ayaw umano ng confidential fund ay hindi naman umano kalaban ng bayan. So obviously hindi naman talaga aamin yung mga yan. So napakaganda ng kanilang Kabataan Party List, Gabriela, ACT Teachers Party List. Napakaganda kung pakinggan natin, mga kababayan po natin. Pero ito para naging front na lang, para mabilis nila mapaniwala ang taong bayan na maganda ang kanilang hangarin. Pero ang totoosin ay sila ay kumakalaban talaga sa ating bayan, at gusto nga nila wagsakin ang Vice President dahil alam nila ito talaga ang kanilang pinakamisyon, lalo na tinututukan niya rin itong NTF, LCAC. So kaya sa ating mga kababayan, wag nating hayain na sirain ng mga grupong ito ang mga nagsiservisyo ng maayos sa ating bayan, lalo na itong si Vice President Sara Duterte. So proteksyonan natin, hindi natin pabayaan na durugin, bibinayin, pagpatuloy kasi nila yan yung kanilang demolition job na ginagawa. So tayo naman, mag-ingay din po tayo para malaman ng ilang kababayan po natin na hindi pa alam na hindi totoo ang kanilang mga paratang, at ito ay puro haka-haka lamang. Wala silang patunay na binolsa, ginastos sa hindi tama ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund, mga kababayan natin.